Formal lang hiningan ng Office of the Ombudsman ng tugon si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa rekomendasyon itong kasuhan ang dating speaker ng Plunder at iba pa. Kasama rin sa pinagsusumite ng counter affidavit ang iba pang sangkot umano sa pagbubulsa ng pondo sa pamamagitan ng maanomalya umanong flood control projects. Nakatutok si Joseph Moro. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Isang araw matapos itong sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address, inanunsyo ng Office of the Ombudsman na pinasasagot na si dating Speaker Martin Romualdez sa mga rekomendasyon na kaso kabilang ang plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering na inihain laban sa kanya kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects ng Special Panel of Investigators. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nag-issue ang preliminary investigation team ng utos kay Romualdez para maghain ng counter affidavit. Gayon din sa lagpas 10 iba pang respondents kasama si dating Congressman Saldico na ngayon ay nagtatago sa Europa at humihingi ng asylum doon. Binigyan sila ng 15 araw para sumagot at pagkatapos ito ay resolvehin na ng Ombudsman kung may sapat na ebidensya para isampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Nitong July 20, inirekomenda ng mga investigador ng Ombudsman na kasuhan sina Romualdez, Co. at 8 individual na miyembro ng mga korporasyon na umano'y humawak ng mga pera galing sa mga kickback para sa kapakinabangan ni Romualdez. Ayon sa Special Panel of Investigators, nagkamal sila na nasa 56 billion pesos mula sa flood control projects at itinago ang mga perang ito sa mga korporasyon mula 2022 hanggang 2025. Nagsimula daw ang delivery ng mga pera noong 2021 sa bahay ni Romualdez sa McKinley sa Forbes Park base sa testimonya ng siyam na nagpakilalang dating bodyguards ni Co. Nasundan ito ng delivery sa iba pang mga bahay ni Romualdez sa Aguado Street sa Maynila malapit sa Malacanang, Manila Polo Club Townhouse at Nara Avenue at Tamarin Street sa Forbes Park. Kung susumahin ang bilang ng mga maleta sa affidavit na umuni i-deliver ni Co kay Romualdez ay hindi ito bababa sa 289 na mga maleta. Ayon pa sa mga investigador ng Ombudsman, ang mga pera ay pinasok sa iba't ibang kumpanya ni Romualdez katulong ang isang Jocelyn Sereno na malapit na personal aide ng dating speaker at isang abogado na si Jose Paras na nagkokontrol umano ng iba't ibang korporasyon para kay Romualdez. Wala pang tugon sa ngayon si Romualdez nang hingan namin ng pahayag. Pero nauna na niyang sinabing wala siyang ginawang labag sa batas at handa siyang patunayan ito. Hinihingan din namin ng tugon ng iba pang mga respondent. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.